Hello guys! Muli akong nagbabalik and welcome to our Mahendran family vlog. For today's video, pag-uusapan natin kung paano namin process yung legitimation with my husband dito sa Pilipinas. Much more yung may mga partner na foreigners. Yung partner ko po ay Indian national. So, isa po siyang foreigner. So, yung case ko kasi ay yung pinanganak yung firstborn ko ay hindi pa kami married. So, ang nakalagay doon sa birth certificate, father name is unknown father. So, yan yung problema nung during the time na 2020, tapos gusto naming mag-travel, hindi kami maka-avail ng entry visa dahil hindi pa legitimate yung anak ko at hindi pa na-change yung last name niya. So, since kami ay married na, gusto naming i-change yung surname ng firstborn at gusto naming illegitimate. So, ito yung mga requirements na hinahanap sa local civil registration office. So, nagpunta talaga ako sa LCR dito sa village namin at ang hinahanap ay ito, Affidavit of Admission of Paternity, Personal Handwritten Instrument, Affidavit of Legitimation at Sinomar. Both po yung Sinomar sa akin at saka sa partner ko. So, ito yung process namin. Actually, ni-ready bago dumating dito si husband. So, since yung partner ko ay isang foreigner, isa po siyang Indian national, so kailangan niya pong pumunta dito sa Pilipinas. Ang unang ginawa namin ay nag-process ng Affidavit of Admission of Paternity. So, kailangan naming pumunta sa attorney. So, ganito siya. So, nung nandun na kami sa law office, meron kaming pinirmahan doon. Tapos, kinausap kami ng babae kung married na kami. Tapos, hiningian kami ng marriage certificate at passport copy ni husband at valid ID ko. So, ayun, ginawa dito. Ito yung letter. So, ipopost ko na lang. So, ito yung affidavit of admission of paternity. So, step 2 is personal handwritten instrument. So, ito yung handwritten ni husband na ginawa niya mismo doon sa registrar office. So, ipapakita ko. Actually, meron silang pattern doon kung paano gagawin yung personal handwritten instrument. So, ganito ang itsura ng personal handwritten instrument ni husband. As you can see also, may stamp po dyan na it is a certified machine copy. Tapos, yung City Civil Registrar. So, ganyan po yung itsura ng personal handwritten instrument. At pangatlo ay ito na yung Affidavit of Legitimation. So, yung Affidavit of Legitimation, kukunin to sa law office. So, dun kayo magpapagawa ng Affidavit of Legitimation sa law office. So, ganito yung itsura niya. Diba, ang dami ding stamp at perma dito sa baba. So, guys, bago pala kayo magpunta sa law office, dapat meron na kayong Sinomar. So, kumuha ako ng Sinomar bago dumating si husband dito sa Pilipinas. Akala ko, sa totoo lang, akala ko yung Sinomar is para lang yan sa mga local dito sa Philippines. At saka, di ba, foreigner siya. So, pwede palang mag-apply din ng Sinomar para kay partner kahit Indian national siya. So, ito yung itsura ng Sinomar namin. So, ito dalawa. Ayan. Original copy from PSA. Ayan.
So, nung kumuha kami ng Sinomar, automatic, ang malalagay is advisory on marriages. So, mag-a-appear kung legit talaga na naikasal kayo sa ibang bansa, ay at na report nyo yung marriage nyo doon sa Philippine Embassy. For example, sa India kami kinasal, so nireport namin yung kasal namin sa Philippine Embassy in New Delhi. So, automatic, magre-reflect pala yung marriage nyo dito sa PSA. So, dito nakalagay, date of marriage, December 20, 2021, place of marriage, India, name of bridegroom, Richel, and Parcilian. So, ganyan pala. So, automatic, kung kukuha ng Sinomar, yung mga married couple, ay ang ibibigay ay advisory on marriages. So, before pala guys pupunta ng law office, dapat meron ng Sinomar. Dapat original copy. And along with government ID kung meron or passport, at saka marriage certificate. So, pagkatapos naming magpagawa ng affidavit of admission of paternity at affidavit of legitimation sa law office, ay bumalik kami doon sa LCR para isubmit. So, dito napapasok yung filing ng ating documents. So, binigay ko lahat yung affidavit of admission of paternity, personal handwritten instrument, at affidavit of legitimation. Kasama na din yung Sinomar or advisory on marriages, at yung copy ng birth certificate nung sa LCR. Ganito yung itsura niya. Kasi hinihingi eh. So, ito yung original copy na galing sa LCR bago na irehistro sa PSA. So, ito siya. See? May unknown father. So, ganyan siya. And, kinuha nila yan. And after, hinintay namin, kasi in-advise kami na maghintay, siguro mga after 30 minutes, binigyan kami ng copy ng Certificate of Live Birth na meron na siyang annotation dito sa gilid, but this is only for temporary kasi galing lang ito ng LCR. So, ito. Ayan. Tapos, ang nilagay dito, acknowledged by Parcilian Mahendran on March 13, 2023, and the registry number, and the child shall be known as Danusaksha Mahendran pursuant to RA 9255. At saka, merong stamp dito, City Civil Registrar, at may perma ni Engineer Cabajo. So, ayan. And, after nito, nung na-receive namin to, so sinabihan kami na, ma'am, after ng filing, ay babalik ka after 1 month for another submission ng documents. So, hindi ko maintindihan. Akala ko ipapasa lahat. Hindi. So, ang ginawa, una nilang tinanggap ng March is affidavit of admission of paternity. So, acknowledgement of the father lang pala muna yung na-file. Pero yung affidavit of legitimation, doon na papasok 1 month interval. So, ganyan pala yung process. So, by March, na-i-process namin yung affidavit of admission of paternity. So, by April, bumalik ako sa LCR. Ako na lang mag-isa kasi si partner, bumalik na siya doon sa ibang bansa. So, sinubmit ko na lang yung affidavit of legitimation. So, 1 month interval. So, March, April. So, April. So, again, another submission of document. Tapos, pinabalik, in-advise ako ni ma'am na, ma'am, babalik ka for annotation after 1 month ulit. So, every process ng per document is 1 month interval. So, okay, balik tayo ha, para hindi magalo, para makasunod kayo. So, by March, nag-submit kami at na-file namin successfully yung affidavit of admission of paternity. So, after 1 month, bumalik ako
April. So, na-i-process namin yung affidavit of legitimation. So, si ma'am, in-advise ako na ma'am, bumalik ka by May para ibigay namin yung papel na may annotation. Yun yung ang ating ipaprocess. So, bumalik ako May. At ito na yung panibagong papel na binigay nila. So, ayan. Ito na, di ba nung una, ang binigay lang is acknowledgement by my partner. So, ito, meron na talagang legitimated by subsequent marriage of parents. So, nandyan na yung pangalan namin under registry number and like this. By virtue of legitimation, ipopost ko. Ayan, para makasunod kayo sa ayan. After pala nito, guys, akala ko tapos na. Hindi pa tapos. So, ang sunod namin ginawa ay nagbayad ako for a payment for the courier. So, isisend pala yung mga documents doon sa PSA, main PSA, at doon yun sa Manila, sa Quezon City. So, ganun pala yung process. So, 3 months process dito sa LCR, at saka ipapadala nila doon sa PSA main. Pero before ako umuwi, meron akong certified machine copy na may remarks and annotation na. So, ito na yan. Ito. So, galing ito ng LCR. At, again, in-advise ako ni ma'am na, ma'am, magre-reflect yun, yung pre-process natin, magre-reflect yun sa PSA after 2 to 3 months. So, yun yung sinabi niya sa akin. So, from May, naghintay talaga ako. May, natapos lahat yung filing sa LCR. Tapos, kinorer doon by GRS, kinorer doon sa main PSA sa Quezon City. So, naghintay ako ng June, July, August. And finally, August, nakuha ko na yung birth certificate ni Saksha sa PSA. Ito sa amin. So, yan guys, 3 months sa LCR at 3 months din sa PSA. So, a total of 6 months process on how to correct the surname at paano ma-rehistro yung bata at legitimated na siya. So, ayan yung process. 6 months po yung process, guys, para makuha namin yung legitimation birth certificate ni Dano Saksha. So, ngayon, apelido na niya si Mahendran. So, ayan guys. Thank you at napanood niyo itong video. Sana ay nakasunod kayo. At sorry dahil nabulol. It's been a long time since nag-video ako ulit dahil sobrang busy. Busy talaga pag may baby. So, thank you guys. Again, magpo-post ulit ako on how to process the apostillation dahil babalik na kami ng India. So, kailangan namin ipa-apostil lahat ng documents like birth certificate, marriage, contract. So, ayan. Thank you. Bye!